ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari mismo sa nanay ko. Matagal na po itong nangyari. Mga 1987 siguro kung hindi ako nagkakamali. Sa probinsya pa kami noon nakatira at medyo mahirap ang pamumuhay namin. Sa bundok kami noon nakatira at sa pamamagitan lang ng pagtatanim kami umaasa. 5 na kami noon ang mga kapatid ko. Bali pangatlo ako sa aming magkakapatid at tumutulong kami sa mga magulang namin sa lahat ng gawain. At dahil sa katulong kami ng aming mga magulang sa halos lahat ng kanilang mga gawain, kung kaya madalas nga kami noong uma-absent sa paaralan. Pero kahit mahirap ang buhay namin noon, ay masaya pa rin naman kami at payapa kaming nakakapamuhay. Busog din kami sa pangaral ng aming mga magulang. Lagi nilang ipinapaalaala sa amin noon na kahit magdanas kami ng matinding kahirapan, ay wag na wag daw namin may isipang gumawa ng masama. Madalas kong marinig sa mga magulang namin na wag kaming gagawa ng anumang masama sa aming kapwa. Pero minsan ay napapaisip din talaga ako kung bakit ganon. Bakit mayroong mahirap at bakit mayroong mayaman. Kapag nasa paaralan kasi ako, nakikita kong iba kong mga kaklase na magaganda ang kanilang mga gamit, pati na rin ang kanilang mga pananamit. Samantalang ako noon, puno na ng dagta yung damit ko. Tapos yung bag na ginagamit ko pa noon ay lumang bayong na dating ginagamit ni nanay kapag nagpupunta siya sa bayan upang mamili. Yung tsinelas ko nga noon patid na at nilagyan lang ng alambre para magamit pa. Pudpud na rin ang mga ito kung kaya pareho ng may butas sa bandang sako. Yung lapis ko noon ay halos ayokong tasahan. Talagang iniingatan ko. Kahit minsan ay hindi rin ako pumunit ng kahit isang pahina sa notebook ko pag may naisulat akong mali. Basta maaari pang magawa ng paraan ang mali ay gagawin ko. Pero kahit ganito ang uri ng pamumuhay namin noon, ay nakikita ko na napakamatulungin pa rin ng mga magulang namin. Wala man kaming pera, ay sa ibang bagay sila tumutulong. Tumutulong pa rin sila sa mga kababaryo namin na nangangailangan. Hanggang sa bigla na lang nagkasakit ng maluba ang tatay namin. Naratay talaga siya sa banig at hindi nakapagtrabaho sa bukid. At dahil sa wala namang kaming pera, kung kaya hindi namin siya madala-dala sa paggamutan. Umasa na lang kami sa mga halamang gamot na ipinapayo ng albularyo doon sa amin. Isang araw, nagpaalam sa amin si nanay na aalis siyang sandali. Susubukan daw niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak doon sa kabilang bayan. Bali ginabi na noon ang uwi si nanay. Pagdating niya, napansin namin na para bang wala siya sa kanyang sarili. Pero hinayaan lang muna namin siyang makapagpahinga. Hindi na muna namin siya tinanong. Hinainan na rin namin siya noon para makakain. Pero nanatili lang siya sa kanyang kinaupuan at sinabing wala pa raw siyang gana. Nakita namin natulala si nanay at parang may malalim siyang iniisip. Hanggang sa bigla na lang itong umiyak. Kaya nilapitan na namin siya
at tinanong kung bakit. Hindi kaagad sumagot si nanay. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-iyak. Nang medyo kumalma na siya, ay nagsimula na rin siya magkwento. Sabi niya, maaari na raw sana naming maipagamot si tatay. Ang akala namin ay nakapangutang siya mula sa kanyang mga kamag-anak, pero hindi pala. Tinanong niya kami kung alam ba raw namin yung bahagi ng burol na kung saan ay may malaking puno ng akasya, kung saan kami madalas na nagpapahinga sa tuwing naglalakad papunta sa bayan. Kaya sumagot naman kami at sinabing oo. Nakakita raw siya doon ng bara ng ginto. Ang ipinagtataka daw niya ay kung papaano nagkaroon doon ng malalim na hukay. Naroon lang daw sa ibaba noon yung ginto. Pero nang bumaba na siya para sana kunin iyon, ay bigla na lamang itong nawala. Kaya bigla daw siyang napaisip kung pinaglalaruan lang ba raw siya ng kanyang imahinasyon. Pero pagtitiyak niya sa amin, kitang-kita daw niya iyon at hindi siya maaaring magkamali. Pero bakit daw bigla na lamang itong nawala? Kaya pala naiyak ang nanay namin dahil sa laki ng kanyang panghihinayang. Dahil kung nakuha lamang niya ang ginto na iyon, ay may papagamot na sana namin si tatay. At maaari nang magbago ang uri ng aming pamumuhay. Ilang araw din na lagi naming nakikita si nanay na tulala. At palaging nag-iisip ng malalim. Siguro ay hindi niya mawaglit sa kanyang isipan yung naranasan niyang pangyayari na iyon. At habang lumilipas naman ang mga araw, ay patuloy na lumuluba ang karamdaman ng tatay namin. Kung kaya nag-aalala na rin talaga siya na baka kung ano na ang mangyari kay tatay. Hanggang sa isang gabi, tandang-tanda ko iyon, nang bigla na lang nagliwanag sa loob ng kwarto kung saan naroon at nakahiga si tatay. Nasa sobrang liwanag noon, kahit nakapikit na ako dahil sa papatulog na kami noon, ay nasilaw pa talaga ako. At nang puntahan namin doon si tatay sa silid, ay napansin namin ang naging malaking pagbabago sa kanyang mukha. Naging maaliwalas na at nakaupo na ito. Kwento ni tatay sa amin na naginip daw siya. May isang lalaki na nagpakita sa kanya, pero hindi niya naaninagan ang mukha nito dahil sa tindi ng liwanag na bumabalot sa buo nitong katawan. Hinawakan daw ang kanyang kamay at sinabing dahil sa kabutihang kanyang ginagawa sa kapwa, ay pag-aagalingin siya at bibigyan pa ng mahabang buhay. Nalaman din ni tatay mula dun sa lalaki na may taning na pala ang kanyang buhay. Pero pinawi ng lalaki ang kanyang karamdaman. At totoo nga, dahil lang mawala na ang lalaki sa kanyang panaginip, ay naramdaman niyang guminhawa ang kanyang pakiramdam. At nang magising nga siya, ay himalang nawala na yung mga sakit na kanyang nararamdaman sa kasukasuan. At nagawa na nga niyang makaupo na para bang walang nangyari. At iyan po ang karanasang nangyari sa amin na mag-anak na hindi ko po talaga makakalimutan. Pero hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung sino ang lalaking iyon at kung papaano nangyari ang lahat ng himalang iyon sa tatay namin. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay naganap noon sa aming lugar. Matagal na rin po nangyari ito, pero parang hindi ko pa po nabasa o nakita na may nagkwento nito o kahit napabalita man lamang kahit saan. Kung sa bagay
hindi pa kasi noon uso ang social media at medyo liblib ang lugar namin. Lubang malayo sa kabiasnan. Hindi kasi pangkaraniwan ang nasaksiyan ng kuya ko noon. Mayroong kaming kanayo noon na itago na lang natin sa pangalang Lisa. Simple lang ang pamilya nila. Payak lang rin ang kanilang pamumuhay katulad sa amin. Pero marami ang humahanga kay Lisa dahil sa taglay nitong ganda. Bata pa ako noong mga panahong iyon. Mas bata ako kaysa sa kanila. Siguro ay may mga 14 o 13 anyos na sila noong mga panahong iyon. Habang ako naman ay mga 8 taong gulang pa lamang siguro. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa amin nang kumalat sa lugar namin ang balitang nagdadalang tao si Lisa. Labis iyong pinagtaka ng mga tao sa amin. Hindi dahil sa napakabata pa niya para mabuntis. Dahil noong mga panahong iyon naman ay maaga talaga nagsisipag-asawa ang mga tao doon sa aming probinsya. Ang ipinagtataka ng mga tao ay kung paano itong nabuntis nang wala naman itong napapabalitang nobyo. Kwento ng mga magulang niya, madalas daw na mawala ang kanilang anak na si Lisa sa bahay. Pag kanila naman itong kinakausap, ay marami itong dinadailan at halatang hindi nagsasabi ng totoo. Medyo nabahala sila kasi kadalasan ay umaalis ito ng kanilang tahanan ng gabi at alanganin ng oras. Kaya kanila na lang itong binantayan. At napansin nila na bumabangon ito at lumalabas ng kanyang silid na para bang wala sa kanyang sarili. Nakita pa nga nila itong nakapikit. Naglalakad daw ito ng tulog. Paglalarawan pa nila. Nang hindi na nakakalis ng bahay si Lisa dahil sa ginawa nilang pagbabantay, ay nararamdaman naman nila na para bang mayroong ibang tao na umaakyat at pumapasok sa silid nito. Pero kapag kanila namang tinitingnan ng kanilang anak, ay mag-isa lang naman ito doon at wala silang makita na ibang naroon sa silid. Hanggang sa nagdalang tao na nga lang ito ng biglaan. Pero marami ang nagsasabi na may lihim daw itong nobyo at malamang ay ayaw lang panagutan o di kaya naman ay hindi lang sang-ayon at tumahad lang ang mga magulang ng lalaki. Kaya gumagawa lang daw ng kwento sila Lisa. Pero ang iba naman, lalo ng pamilya namin, ay sinasabing maaaring hindi tao ang nakabuntis sa dalaga. Naniniwala kami sa kwento nila. Pero malalaman din ng mga tao doon sa aming lugar kung sino sa dalawang panig na nagbibigay ng kanya-kanyang opinyon ang nagsasabi ng totoo at magkakatotoo ang hinala. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Dumating na ang araw ng kapanganakan ni Lisa. Nagsilang ito ng isang malusog na sanggol, isang batang lalaki. Naging normal naman ang kanyang panganganak, pati ang sanggol na kanyang isinilang. Walang kakaiba sa itsura at panlabas na anyo ng bata. Kaya nung mga panahong iyon ay lalong lumakas ang kutob ng mga tsismoso at tsismosa sa amin na naanakan nga lang ito ang lihim niyang nobyo. Iyan na ang naging paniniwala ng karamihan. Iilan na lamang kami ang naniniwala sa kwento ni Lisa at ng mga magulang niya na may kababalagang nasa likod ng biglaan nitong pagdadalang tao. Pero mula nang ipanganak ni Lisa ang kanyang sanggol, ay hindi pa ito nakita
ng mga tao doon sa aming lugar. Tanging ang kumadrona lang ang nag-iisang ibang tao ang nakakita dito. Isang araw, inutusan ng tatay namin ang nakatatanda kong kapatid na si Kuya Ali. Yan ang palayaw niya kasi Alejandro ang tunay nitong pangalan. Inutusan siya ng tatay namin na magpunta doon sa bahay nila Lisa para manghiram ng lagari sa tatay nito. Magkaibigan kasi ang aming pamilya, magkumpare ang aming mga tatay. Inaanak ni tatay si Lisa at si kuya naman hanggang sa bunso namin ay inaanak naman ng tatay ni Lisa. Yung lagari na gusto sanang hiramin ng tatay namin ay yung mahaba. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga tao dun sa amin kapag naglalagari ng mga puno para gawing tabla at kahoy para gamitin sa aming mga bahay. Pagpunta ni Kuya doon, nakita niya sa unang pagkakataon ang anak ni Lisa. Normal nga lang itong bata, wala kang mapapansing kakaiba, lalong-lalo na pagdating sa panlabas nitong anyo. Pero nang magalit daw ito, ay bigla na lang nagliyab ang buo nitong braso. May hinihingi yata ito ngunit nang hindi maibigay ay nagalit. At kitang-kita daw ni Kuya kung paano nagliyab na lang bigla ang buong braso nito. At tinakbo ni Lisa at ng nanay niyang bata. Kanilang pinagtulungang patayin yung apoy. Natulala naman si Kuya at nanatili lang sa kanyang kinatatayuan na halos hindi kumukurap na nakatingin sa kanila. Hanggang sa mapansin nila si Kuya. Kanila itong pinakiusapan na wag na lang ikwento sa iba ang lahat ng kanyang nasaksiyan. Baka daw kasi pagbalakan ng mga masasamang tao ang bata. Yun rin daw ang dahilan kung kaya hindi nila nilalabas ang anak ni Lisa. Kaya pala nang tinititigang mabuti ni Kuya yung bata, ay napansin niyang may mga peklat ito at may mangilan-ngilan pang sugat. Nakaramdam siya ng matinding awa para sa bata. Sabi ni Lisa, nahihirapan din sila sa sitwasyon ng kanyang anak. Dahil sa bata pa nga kung kaya hindi pa raw nito kayang kontrolin ang sarili, partikular na ang kanyang emosyon. Nang mabaling ang atensyon ni Kuya sa ibang bahagi ng kanilang bahay, ay napansin niyang may mga bakas ito ng sunog, lalong-lalo na yung kanilang mga dingding. Pero hindi rin nagtagal ang buhay ng bata. Dahil lang minsan magpunta sa bahay namin ang tatay ni Lisa para humingi ng tulong, ay nalaman namin na nasunog ang buong katawan nito. Nakiusap sila sa amin na wag na lang ipaalam sa iba at nagpatulong sila para gumawa ng ataol upang mailibing ng lihim ang mga labi sa katawan ng bata doon sa likod ng kanilang bahay. Ang ibabahagi ko ay personal kong karanasan nung ako ay magbakasyon sa probinsya ng mother ko. Mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapagbakasyon ako sa kanilang probinsya. Yun nga lang, nung mga unang uwi ko ay bata pa lamang ako nung mga panahon yun. Madalas pa nga kaming tinatakot nila lola ng 2 pinsang ko tungkol sa mga aswang para pumasok na kami ng bahay. Sila ang nakakasama at kalaro ko kapag ako ay nagbabakasyon. Sina Aika at Miko. Magkapatid sila at kanila lolo at lola nakatira. Hiwalay na kasi ang kanilang mga magulang. Bali ang nanay nila at nanay ko ay magkapatid. Bago ako nakapagbakasyon noong taong 2015, ay matagal na panahon na rin na hindi ako nakauwi. Kung hindi ako nagkakamali, ay halos may 10 taon na rin.
Kaya medyo excited ako. Yun nga lang ay wala na ang lolo ko. Tanging si Lola na lang at yung dalawa kong pinsan ang naroon sa kanilang bahay. Mabait pa naman ang lolo ko. Lagi kami nitong inuuwian noon ng bayabas at iba't ibang prutas na makikita niya sa daan. Marami naman kaming mga kamag-anak doon sa side ng mother ko. Halos lahat kasi ng mga kapatid niya ay doon nanirahan. Ang mga nanay lang namin kasi nila Miko ang naglakas ng loob na magpa-Maynila upang doon magtrabaho. At doon na nagkaroon ng pamilya at nanirahan. Yun nga lang, nagkaproblema ang mga magulang nila Aika at Miko. Kung kaya, inuwi sila ng kanilang nanay doon kanila lola at pinapadala na lang sila buwan-buwan. Tawid dagat din po ang sa kanila nanay, Sir Bibi. Ilang araw din ang itinatagal ng biyahe sa barko. Pwede naman sanang mag-eroplano pero mas gusto kong bumiyahe sa barko. Kung kaya, mas pinipili ko iyon. Mahilig kasi akong makipagkilala at makipagkwentuhan sa mga tao, lalong-lalo na sa mga estranghero. Kaya bagaman mahaba at nakakapagod talaga ang biyahe, ay naiibsa naman iyon dahil na rin sa nakakalibang ang makakita ng magagandang tanawin at magkaroon ng mga bagong kakilala. May ilan akong nakilala sa barko at isa na dito si Glenda na isang bayan lang ang pagitan mula sa bayan na pupuntahan ko. Nang masapit ko ang bahay nila Lola ay paggabi na. Nagulat pa ako nang siya lang ang aking abutan. Ibang-iba yung aking inaasahan. Kapaligtaran nung mga unang pagbabakasyon ko. Sapagkat kung dati-rati ay masigla at punong-puno ng saya, nang dumating ako nung araw na iyon kanila Lola, ay parang napakalungkot. At bakit ganon? Tila ba walang taong nakatira sa bahay nila dahil napakasukal ng kapaligiran. Kung kaya talagang nanibago ako. Naabutan ko si Lola na nagluluto na ng hapunan at naawa ko dahil hindi siya nagsasaing kundi naglalaga lang ng saging dahil wala raw silang bigas na maisasaing. Hindi ko talaga akalain na ganun na kalala yung kanilang sitwasyon. Wala naman kasi kaming komunikasyon sa kanila. Nagtaka ako kung bakit nag-iisa lang siya. Kaya itinanong ko kay Lola kung nasaan sina Aika at Miko. Sabi ni Lola ay nagtatrabaho umano si Miko at kadalasan ay gabi na ito nakakauwi. Pero pagka minsan ay hindi na raw ito umuwi pa at doon na natutulog sa bahay ng kanyang pinagtatrabahuan. Habang si Aika naman daw ay nagpaalam lang sa kanya na may pupuntang sandali. Ewan ko ba, Sir Bibi, kung bakit yung saya na nararamdaman ko dahil sa nakapagbakasyon ako muli ay biglang napalitan ng lungkot. Pero si Lola, nakita kong masaya siya. Masaya siya na makita ako. Naluha pa nga ito sa sobrang saya nang yakapin niya ako. Habang nakaupo kaming magkaharap ni Lola, ay sunod-sunod ang kanyang pagtatanong sa akin. Habang isinasalin na niya yung kanyang nilagang saging sa isang bandihado, ay patuloy lang kami sa pagkukwentuhan.
buti na lang at naisipan ko mag-uwi na mga groserya. Kaya naglabas ako ng dilata at nagkisa ako ng karne norte. Nagluto din ako ng pansit canton bilang pamalit sa kanin. Dahil wala naman akong dalang bigas. Di ko naman kasi talaga inaasahan na ganon ang aking daratnan. Maya-maya ay biglang dumating na rin si Aika. At sakto namang naluto ko ng lahat ang pagkain at inihahain ko na sa mesa. Medyo nagulat pa nga siya nang mapungaran niya ako pagkapasok niya ng pinto. Natulala siya at hindi nakapagsalita. Parang hindi siya makapaniwala na naroon ako at nasa kanyang harapan. Tulad nga ng sinabi ko, ay medyo matagal din kasi nang huli kami magkita. Halos 10 taon bago ako nakauwing muli. Pero hindi naman siya nagtaka kung sino ako. Kanya pa rin talaga ako natatandaan. Dahil nang tila may masmasan siya, ay kanyang nabanggit ang pangalan ko. Yun lang ang tanging nasabi niya at natahimik na muli na nakatitig lang siya sa akin. Habang nakatakip ang dalawa niyang kamay sa kanyang bibig. Ako man, Sir Pipi, ay natulala rin dahil sa hindi rin ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na ganun kaganda si Aika. May kataasan ito na may balingkinitang pangangatawan na kahit halos buong buhay niya ay kanyang inilagi sa probinsya, ay lumaki pa rin itong maputi at makinis. At ang ganda ng mukha niya. Mapupungay yung kanyang mga mata na kulay brown. Na yung kilay niya ay para bang iginuhit ng isang mahusay na pintor. Hindi yun makapal at hindi rin naman manipis. Tamang-tama lang sa kanyang mga mata at pantay ang mga iyon. Ang tangos din ng kanyang ilong at ang nipis ng kanyang mga mapupulang labi. Sa totoo lang ay may itsura din naman po ako. Kung yung unggoy nga po may itsura, biro lang po sir, pero ang ibig ko pong sabihin maganda din po akong lalaki. Sabi nga nila, wapo. Wapo din daw po ako. Silent G. At sa campus naman, ay marami din naman akong nakikitang mga magaganda at matatangkad din sila. Pero ewan ko ba kung bakit parang nabato-balani ako sa pinsan kong si Aika. Para akong na-starstruck talaga sa kanya. Di po ako nag-exaggerate nang sabihin ko pong na-starstruck po ako sa kanya. Kasi may star quality po talaga siya. Nakakabigani talaga ang pinsan ko. Nagising lang kami sa tila ba mahimbing namin na pagkakatulog nang aming marinig si Lola at sinabing na paano ba raw kaming dalawa. Para daw kaming natuklaw ng ahas. Kaya sa sinabing yun ni Lola ay napangiti kaming pareho at sabay na napayuko. Pag-angat muli ng aming mga mukha ay muli kaming nagkatitigan at ewan ko ba kung anong meron sa kanyang mga mata na para bang nawawala ako sa aking sarili at natutulala tuwing mapapatingin ako sa kanya. Magkakasabay kaming kumain nila Lola nung gabing iyon. Yun na ang aming naging hapunan. Karne norte at pansit canton. Habang si Miko naman ay hindi na nakauwi. Nasabi pa ni Lola, malamang ay doon na ito natulog sa kanyang pinagtatrabahuan. Ipinagpatuloy namin yung pagkukwentuhan
habang nagliligpit sila Lola at Aika ng aming pinagkainan. Naunang natulog sa amin si Lola, nagpaalam ito at sinabing matutulog na dahil sa maaga pa raw itong gigising dahil sa magpapabayan kinabukasan. May pupuntahan daw itong kakilala doon. Kaya kami na ng dalawa ni Aika ang naiwan at nagkwentuhan. Mga ilang oras din ang lumipas nang makaramdam kami kapwa ng antok at panay na ang aming hikap, ay nagpasya na rin kaming magpahinga. Pero dahil sa maliit lamang ang bahay ni Lola, kung kaya magkatabi kami sa kwarto. Isa lang kasi ang kwarto. Si Lola nga ay sa dalawang mahabang upuan na ipinagdikit na tulog. Yun yung upuan na ginagamit namin kapag kumakain na nasa gilid ng mesa. Nasira na kasi yung isang bahagi ng bahay na dati ay natatandaan kong isa pa iyong kwarto. Kung kaya nga nasabi ko sa aking sarili na para bang wala nakatira sa kanilang bahay pagkat tila ba wala nang nag-aasikaso at nagsasaayos o di kaya naman ay nagukumpuni ng mga sira. Habang nakahiga kaming dalawa, ay nagkwentuhan pa kami. Dahil hindi naman kami kaagad nakatulog. Ako nga, ay parang bigla ring nawala ang aking antok kung kailan nakahiga na kami. Bali magkaharap kami noon na nag-uusap. Nang bigla kaming natigilan kapwa, nagtamang muli ang aming mga paningin. Pero sa pagkakataong iyon ay parang iba. Mas malapit iyon at tila mas may kahulugan. Hanggang naramdaman ko na lang na dahan-dahan naglapit yung aming mga mukha at naramdaman ko yung mainit at mabango niyang hininga. Hanggang sa maramdaman ko na mismo yung kanyang mga labi nang tumampi sa akin. Kumanti na rin ako ng halik at niyakap ko siya. Naramdaman ko na rin yung kanyang mga kamay na yumapos sa katawan ko. Mas naging mariin pa at mapusok yung aming paghahalikan. At tuluyan na nga kaming nakalimot pareho. Mabilis ang naging mga pangyayari. Hindi ko na po ididetalye pa, Sir PB, dahil hindi naman po SPG ang channel nyo. At nakatulog na po kami noon. Pero ng mga madaling araw, nang maramdaman ko yung lamig ng saik na kawayan at simoy ng hangin, ay napayakap ako kay Aika pero wala akong naramdaman. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay wala na siya sa aking tabi. May narinig akong kakaibang huni mula sa aking likuran. Kung kaya, dahan-dahan akong pumaling sa likod. At napasigaw ako ng ubod lakas. Nang makita ko ang isang mukha ng paniki. Isang malaking mukha iyon ng paniki na mayroong mapupulang mga mata na nanlilisik. Naroon ito sa may sulok. Napaupo ako at napatras habang yung nilalang naman ay mabilis na kumilos at tumalon sa may bintana. Wala akong nakitang pakpak doon sa nilalang. At bagaman may mukha iyon ng isang paniki, ang katawan naman ito ay sa tao. Yun nga lang, ay may parting mapalahibo ito sa kanyang mga kamay at paa. At para bang may patsi-patsi ito ng grasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matinding takot ang naramdaman ko nga nung makita ko yung tao na may mukha na nakakatulad sa paniki.
dahil sa lakas ng pagkakasigaw ko, ay nagising si Lola. Nang kanya akong tanungin, ay agad ko namang sinabi kung ano yung nakita ko. Sabi niya sa akin, baka iyon daw ay isang kabog na tumutukoy sa isang malaking paniki doon sa probinsya. Pero sabi ko kay Lola, ang mukha lang niya ang nakakatulad sa paniki, na ang katawan naman nito ay sa tao. Panandaliang hindi nakapagsalita kaagad noon si Lola, na tila napaisip sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. At nang makabuelo ay sinabi niyang baka naman daw naalimpungatan lang ako, o di kaya ay namalikmata lang. Bibigyan ko pa sana ng paliwanag yung tungkol sa aking nakita, pero naisip kong wag na lang para hindi na humaba pa. Hindi na ako nakatulog noon, kaya nagpainit na lang ako ng tubig at naupo sa gilid ng mesa. Nang kumulo ay nagkape na lang ako habang patuloy na binabalikan yung tungkol sa mga nangyari. Makalipas ang ilan pang sandali ay naramdaman ko ang pagdating ni Aika, kung kaya napatingin ako sa may gawing pinto. Biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Agad kasing sumagi sa isip ko yung mga nangyari sa amin. Bawat tagpo ay naalala ko at nagpapalit-palitan sa aking isipan. At nang pumasok na siya ng bahay, ay muling sumaya ang aking pakiramdam nang makita ko ang maganda niyang mukha. Parang lagi akong sabik na makita siya. Parang ayaw ko siyang mawala sa paningin ko kahit na sandali. Nagkatitigan kami, pero mabilis niyang iniiwas ang kanyang mga mata at napayo ko. Nabagyang nakapaling sa kaliwa, palatandaan na nahihiya siya. Kaya naisip kong marahil ay nagsisisi siya sa nangyari sa amin. Nanatili lang ako sa aking kinauupuan at hindi na muna gumawa ng anumang hakbang. Naisip kong hayaan na lang muna siya. Ibinigay ko sa kanya yung panahon na makapag-isip at di na muna ako nagsalita ng kahit isang kataga para hindi maapektuhan at magulo kung ano man ang tumatakbo sa kanyang isipan noong mga sandaling iyon. Pero nasabi ko sa aking sarili na wala akong pinagsisisihan sa namagitan sa aming dalawa, na kung bibigyan pa ako ng pagkakataon na maulit iyon sa amin, ay hindi ako magdadalawang isip. Pero sa likod ng aking isipan ay may bahagi sa akin na nagsasabing mali. Ngunit hindi ko rin alam kung bakit mas nananaig yung pagnanasa ako sa kanya. Mali. Hindi lang yun basta dala ng makamundong nasa at init ng katawan. May kakaiba akong nararamdaman sa pinsang ko. Nakita kong pumasok siya sa silid na iniwasan niya talagang tumingin sa akin. Hinayaan ko lang muna siya. Ibinaling ko na muna ang aking isipan sa ibang bagay habang patuloy kong inihigop ang aking kape. Naisip kong mamasyal sa mga susunod na araw at mas maganda na mas magiging masaya kung makakasama ko si Aika. Nakapabuntong hininga ako ng malalim. Pagkat kahit ituong ko sa iba ang aking isipan,
ay pilit na naisasali pa rin at sumisingit si Aika. Mahal ko na nga yatang talaga ang pinsang ko. Hanggang sa naisip kong siya nga kaya ang pinakadahilan kung bakit ako nagbalak na umuwi. Napilit ko lang itinatanggi iyon sa aking sarili. Tama, bata pa lamang kami ay may mga tagpo na napapatitig ako sa kanya at natutulala. May mga pagkakataon nung kabataan namin na habang naglalaro kami ay para bang bumabagal yung pag-ikot ng mundo habang pinagmamasdan ko siya, na para bang ang lahat ay bumabagal habang pinagmamasdan ko yung kanyang maamong mukha at matamis ng ngiti. Tama, noon pa man ay may nararamdaman na akong espesyal para kay Aika, at ganun din naman siya. Madalas ay inaalaala niya ako. Kapag kakain na, ay una niya akong tinatawag at mayroon na akong pinggan at kutsara sa paborito kong pwesto. Sa gabi naman, kapag matutulog na kami, ay maayos nang nakalatag ang panig ng kwarto kung saan ako nahihiga. Natigil lamang ang paggunita ko sa aming kamusmusan nang maagaw ang aking atensyon ng mga nagtitilaukang manok. At di nagtagal ay namasdan ko ang unti-unting pagpasok ng mga sinag ng araw na tumatagos sa mga putas na nasa dingding. Nakita ko si Lola at lumapit ito sa akin. Nagpaalam na ito at aalis na dahil pupuntahan nga niya yung kanyang kakilala sa bayan. At lumabas na ito. Tumayo na rin ako at inilagay ang tasa sa may lababo. Lumabas ako ng bahay at kasabay ng aking pagtingala ay iniunat ko ang aking mga braso pa itaas. Isa iyong napakagandang umaga. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na at nanunuot sa aking pang-amoy yung sariwang hangin. Matagal na panahon din bago ko muling naranasan iyon. Parang ayaw ko nang bumalik pa sa Maynila. Parang gusto kong doon na lamang manatili, nakasama si Aika. Kahit simpleng buhay lang, basta kasama ko yung taong pinakamamahal ko, na may sumasagi sa isip ko, na tinatanong ako na kahit ba raw mali. At buong tapang ko namang sinasagot ito, oo, kahit pa mali. Maya-maya, mula sa nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa araw, ay natanaw ko sa di kalayuan ang isang taong paparating. Una kong napansin ang mahaba nitong buhok at maskulado ang kanyang pangangatawan. Dahil sa suot nitong damit, napit na hapit. Nang makalapit pa ito ay napangiti ako at napasigaw dahil sa sobrang tuwa. Si Miko. Sinalubong ko ito at agad kong inilahad ang aking kamay sa kanya. Nang nasa harapan ko na siya, ay napatingin pa muna itong sandali sa akin bago inabot ang aking kamay. Edward, kumusta? Yan ang matipid niyang bati sa akin. Sumagot naman ako sa kanya at sinabi kong mabuti naman. At ibinalik ko ang tanong sa kanya. Mabilis naman itong tumugon at sinabing ayos lang din naman at huminga pa. Hindi ko naramdaman yung saya nang makita niya ako. Nanibago ako dahil sa ibang-iba na siya. Hindi katulad dati nung mga bata pa kami. Ang buong akala ko
ay magtatatalon ito sa sobrang saya kapag kanya na akong nakita. Dahil sa close talaga kaming tatlo noon. Akala ko ay magsisigaw kapag nakaharap niya ako, pero iba sa aking inaasahan ang nangyari. Matapos na makapagkamay ay dumiretso na ito at pumasok na ng bahay. Pumunta sa may kusina at nagtimpla ng kape. Naisip ko namang marahil ay pagod lang ito dahil sa kanyang trabaho. Nang papasok na rin ako ng bahay, ay narinig kong pasinghal niyang tinawag si Aika at inuutosang magluto ng saging. Medyo napaisip ako. Nasabi ko sa aking sarili na mukhang hindi ko magugustuhan ang bagong pag-uugali ni Miko. Ang laki ng kanyang ipinagbago. Ibang-iba na talaga ito. At nakita kong nagmamadali naman si Aika na tumalima sa utos ni Miko. Pagkatapos na makaluto ni Aika ay kumain na si Miko. Di nagtagal ay tumayo na rin ito at nagtuloy sa silid. Nahiga ito at natulog. Nilapitan ko si Aika at tinanong kung bakit ganon si Miko. Umiling lamang si Aika na para bang sinasabi niya na hindi niya rin alam. Na tila ba gusto niyang sabihin na ganon talaga si Miko. Na iyon ang totoong ugali. Naramdaman ko rin noon, Sir Pipi, na tila ba ilag pa rin sa akin si Aika. Hindi na siya komportable na makausap ako. Parang hindi na siya panatag sa akin. Kaya nang makahanap ako ng tiyempo, ay kinausap ko na siya at binanggit ang tungkol sa nangyari sa amin noong nagdaang gabi. Napayo ko ito at sinabing wag na raw namin iyong pag-usapan pa. Kahit kailan ay wag na raw namin banggitin ang tungkol doon. Isa daw iyong malaking pagkakamali na kanya na umanong pinagsisisihan. Medyo nabigla ako sa kanyang mga sinabi dahil sa hindi ko iyon inaasahan. Ang buong akala ko kasi ay may kaunti lang siyang pag-aalinlangan, pero mananaig yung nararamdaman niya para sa akin. Ngunit nagkamali ako. Para ako napahiya na hindi ko maintindihan. Para bang nasa aking lahat ng sisi ng ginawa naming mali. Nakaramdam ako ng matinding guilt sa sarili ko, sir. Kaya naisipan kong umalis na muna. Nagpunta ako doon sa paborito naming puntahan noong mga bata pa kami. Isa iyong talon na paborito naming paliguan noon. Halos mahigit kalahating kilometro ang layo noon mula doon sa bahay nila Lola. Medyo nahirapan pa akong tuntunin ang daan papunta doon dahil sa marami na ang ipinagbago. Pero laking gulat ko nang akin nang marating iyon. Wala na ang dati nitong ganda. Nasira na dahil sa iyon ay gumuho. Para iyong katulad sa mga pangarap na unti-unti ko nang binubuo para sa amin ni Aika, na bigla na lamang gumuho. Napaupo ako at napailing na lang sa panghihinayang. Nagpalipas ako ng ilang sandali at nagpasya na rin akong bumalik dahil sa hindi ko na rin matagalan pa na pagmasdan ang nasirang ganda ng talon. Pagdating ko sa bahay nila Lola ay nakaramdam kaagad ako ng kakaiba. Para bang napakatahimik ng paligid. At nang papasok na ako sa bahay ay nakarinig ako ng mga pag-ibi. Nagulat ako. Mayroong umiiyak. Bigla akong kinabahan pagkat si Aika iyon.
kaya nagmadali akong pumasok. Nang gagaling ang mga pag-iyak na iyon mula sa silid, kaya doon na ako dumiretso. At nanlaki ang aking mga mata nang kitang-kita ko nakakubabaw si Miko kay Aika. Pinagsasamantala niya ang kanyang sariling kapatid. Napatingin silang pareho sa akin na nagulat. Nakapasigaw ako. Pagtayo ni Miko ay kanya akong pinalya at sinabing manahimik pagkat wala umano akong alam. Mabilis itong lumabas ng bahay na hinampas pa ang pinto at tingting. Tinulungan ko si Aika at niyakap. Umiiyak pa rin ito. Kinagabihan, nang tulog na si Lola, ay magkaharap kami nag-uusap ni Aika. Nalaman ko mula sa kanya na matagal na umanong ginagawa iyon ni Miko. Tuwing sila lamang dalawa ang nasa bahay, hindi naman daw niya magawang magsumbong kay Lola dahil sa binantaan siya nito na may mangyayari sa kanilang masama kapag kanya yung ginawa. Nang bigla na lamang umuga ang bahay, sa pakiramdam ko ay para bang binangga iyon ng ilang baka at kalabaw dahil sa sobrang lakas. Ang akala ko pa nga noong uli ay lumindol, pero biglang yumakap sa akin si Aika. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na naandyan na siya habang nakahawak siya ng mahigpit sa aking mga braso at pilit na isinisiksik ang kanyang mukha sa aking dibdib. Takot na takot si Aika. Matinding takot nga po ang naramdaman ni Aika nung mga pagkakataon pong iyon, Sir Bibi. Nasabi ko po ito dahil sa kita ko sa kanyang mukha at mga reaksyon. Bukod dito, ay ramdam na ramdam ko rin po talaga iyon. Tinanong ko si Aika kung sino yung tinutukoy niyang naandyan na. Dahil paulit-ulit niyang sinasabi ang mga kataga na iyon. Napatingin siya sa akin at sinabing ang kanyang kuya Miko. Panandalian pa akong napaisip dahil sa naguluhan ako at di lubos na mapaniwalaan na si Miko ang nararamdaman naming nasa labas, na siyang yumanig sa buong kabayan. Pagkat kahit na maliit iyon, ay hindi basta-basta mauuga ng karaniwang tao. Kaya kinabahan akong bigla. Pero kahit na ganun na ang aking nararamdaman, ay tumayo pa rin ako. At buo sa aking loob na ipagtatanggol ko si Aika at si Lola laban kay Miko. Ngunit nang silipin ko na ito sa bintana, ay nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Naroon muli yung taong may ulo ng isang paniki at nagbabaga ang mga mata nito. Malakas din ang kanyang paghingal at paghinga sa ilong na para bang tulad sa kabayo. Nung mga sandaling iyon ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Si Miko pala yung nakita ko ng madaling araw na iyon. At totoo ito na hindi ako namamaligmata lang o kaya ay isang guni-guni. Siya ay isa ng ganap na aswang. Kung bakit at paano ay di ko pa alam. Inalot na kaagad ang buong katawan ko ng matinding takot nung mga oras na iyon. Pero pilit ko pa rin itong pinaglabanan. Mula sa liwanag na nagmumula sa buwan, ay nakita ko siyang umikot sa kabilang panig ng bahay. Mabilis akong lumabas ang silid.
Nakita akong tumayo na rin si Aika at sumunod sa akin. Agad kong tinungo yung haligi sa likod ng pinto kung saan nakasabit yung itak. Wala naman akong balak na magkasakitan kami. Naisip ko lang na hawakan niyon para naman magdalawang isip siya at wag nang ituloy pa yung masama niyang pinabalak. Pero buo din sa aking isipan na kung sakali mang ituloy pa rin niya yung masama niyang tangka sa amin, ay gagamitin ko iyon para ipagtanggol ang aming mga sarili. Di nagtagal ay narinig na namin yung malakas na pagkalabog ng isang panig ng dingding. Kung kaya, mabilis na papihit ang aming mga ulo ni Aika at napatingin doon. Naisip kong marahil ay iyon yung naisip niyang paraan para makapasok. Dahil isinara naming mabuti yung dalawang pintana at pinto. Maya-maya ay nakita namin si Lola at nagtanong kung ano raw yung lumagabog na iyon. Mabilis na sumagot si Aika at sinabing nasa labas si Miko. Agad namang sumigaw si Lola at tinawag ang pangalan ni Miko. Tinanong pa niya ito kung ano pang ginagawa doon sa labas ng ganong alanganing oras. Nagsalita si Aika at sinabing iba siya, Lola. Napatingin naman si Lola sa kanya na tila hindi kagad naunawaan ang sinabi ni Aika. Tinanong siya ni Lola at sinabing anong iba. Napatingin sa akin si Aika bago muling hinarap si Lola at sinabing aswang si Miko. Tila nagulat naman si Lola sa kanyang narinig at nagmamadali nitong tinungo ang pinto. Lalabas siya ng bahay. Kung kaya sumunod kami. Pipigilan pa nga sana si Lola ni Aika pero nagawa na nitong makalabas ng pinto. Nagmamadaling tinungo ni Lola yung gilid ng bahay kung saan narinig yung malakas na pagkalabog na iyon. Pero wala na kaming naabutan doon. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay kapwa kaming tahimik na lahat. Pero napansin kong tila balisa si Lola. At nang bigla itong nagsalita ay sinabi niyang lubha na siya nag-aalala para kay Miko. Maya-maya pa ay nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Inamin na niya sa amin na matagal na niyang alam ang tungkol sa kalagayan ni Miko. Nakausap niya umano ito minsan at sinabi sa kanya ang mga di pangkaraniwang nararamdaman sa kanyang katawan. Nagsimula lang raw iyon nang minsang manggaling ito sa pakikipamiesta doon sa kabilang bayan, na yung binanggit na lugar ni Lola ay pamilyar sa akin. Tama, yun yung bayan nila Glenda. Siya yung babae na isa sa mga nakilala ko sa barko. Sinabi ko kay Lola kung posible bang talaga na si Miko yung nakita ko na may mukha ng katulad sa paniki. Posible ba talaga na mangyari iyon? Na ang isang tao ay magbago ang anyo? Mabilis na tumugon si Lola at sinabing, oo. Noon pa man daw, ay may mga ganun ang pangyayari sa kanilang probinsya. Pagkukwento pa ni Lola, sa maraming pagkakataon ay nasaksihan nila noong mga bata pa sila ang iba't ibang kababalagan sa kanilang lugar dulot ng mga aswang. Natigil lamang umano ang mga ganong pangyayari sa kanila ng mga ibang bayan yung mag-anak na kanilang pinaghinala ang aswang. Nang huling balita nila noon ay nagpunta ang mga ito sa Amerika pagkat may sinasabi at kaya ang kanilang pamilya at doon na nanirahan. Kaya nagulat nga raw siya nang malaman na nahawaan si Miko
naisip daw ni Lola na malamang ay dayo lamang sa lugar ang nanghawa sa aking pinsan na si Miko. Nung sumunod na araw, ay nagpaalam ako kay Lola kung pwede ba kaming mamasyal ni Aika. Pumayag naman siya. Basta wag lang raw kaming magpaabot ng gabi sa daan. Nakita ko namang umaliwalas ang mukha ni Aika. Naisip kong marahil ay sabik din si Aika na makapamasyal. Nang makaalis na kami sa bahay at marating na yung pinaka-highway at nang mayroon ng signal, ay aking itinext si Glenda. Sinabi ko sa kanya na mamamasyal ako sa kanila at kasama ko ang aking pinsan. Tuwang-tuwa naman ito at parang di pa makapaniwala. Bago kami tumuloy sa kanila, ay nagpasya akong dumaan muna kami ng bayan ni Aika. Binilan ko siya ng bagong damit at mga gamit. At doon niya nasabi na kaya pala raw may dala akong bag na wala naman nakalagay na kahit ano. Pagkatapos naming makapamili, ay sumakay na muli kami ng jeep papunta kanila Glenda. At dahil sa hindi ko naman kabisado ang pagpunta sa kanila, na tanging sa cellphone lang kami nag-uusap, ay minabuti kong sabihin sa konduktor kung saan kami dapat na bumaba. Medyo malayo din yun sa kanila dahil ang bayan nila Lola ay lubaring malaki katulad ng bayan nila Glenda. Idagdag pa na may isa pang bayan sa pagitan ng dalawang ito bago makarating sa kanila. Di naman kami nahirapan na tuntunin ang lugar nila Glenda dahil lang ihinto ng driver ang jeep sa udyat ng konduktor ay nakita kong nakaabang na si Glenda sa gilid ng kalsada. Medyo nagulat pa nga ito nang kanyang makita si Aika. Magkakasama kami naglakad papunta sa bahay nila. Mas malayo hindi hamak ang bahay nila Lola mula sa kalsada kumpara kanila Glenda. Pagdating namin sa kanila ay sinalubong kami ng kanyang mga magulang at kapatid. At sinabing kami raw pala yung sinasabi ni Glenda na kanyang mga bisita. May inihanda pa silang masarap na pananghalian para sa amin. Tamang-tama naman iyon dahil ilang minuto na lang rin ay mag-aalas 12 na. Pagkatapos naming makapananghalian ay masaya kami nagkwentuhan doon sa kanilang balkonahe. Napapansin kong madalas ang titig ni Glenda kay Aika. Lumipas pa ang mga oras na ginugol namin iyon sa masayang pag-uusap hanggang sa magpaalam na kaming uuwi pagkatapon na. Ang oras siguro ng mga sandaling iyon ay mag-aalas 4 na. Sinabihan nila kami na doon na muna sa kanila matulog. Total naman ay minsan lang daw mangyari iyon at baka nga raw hindi na maulit pa. Tumanggi naman kami pero naging mapilit sila. At dahil na rin sa ipinakita nilang magandang pag-istima sa amin, kung kaya naman napapayag na rin nila kami ni Aika. At nakita pa namin na bumalik na ang isang kapatid ni Glendang babae kasama ang nanay nila na may dalang mga prutas para daw may panghimagas kami sa hapunan. Bali ipa-fast forward ko na po ng bahagya, Sir PB. Nung kumakain na po kami ng hapunan nung gabing iyon, ay may inihain silang isang putay sa amin ni Aika sa kalagitnaan ng amin pong pagkain. Nung una pa nga, akala ko ay dinuguan iyon dahil sa kakulay. Nakapasunod talaga ang aking mata ng kanilang ilapag iyon sa mesa. Na napansin kong maging si Aika ay naagaw na talaga ang kanyang atensyon.
Narinig kong una nagsalita ang nanay ni Glenda at sinabing amin daw iyong tikman dahil sa espesyal nila iyong putay at lubang masarap. Nagkatinginan pa kaming sandali ni Aika dahil sa totoo lang po ay ayokong kumain noon. Dahil kahit na dinuguan ay hindi talaga ako makain. Nitikman ito ay hindi ko talaga magawa. Nang magkatinginan kami ni Aika ay naramdaman kong ayaw rin niya iyong kainin. Pero muli ay naging mapilit sila. Napatinga si Glenda nung huli ay hinawakan pa ang kamay ni Aika at pinapasandok na pilit doon sa plato kung nasaan yung pagkain na iyon. Nang biglang nagbukas ang pinto, kung kaya halos magkakasabay kaming nakapatingin na lahat doon upang alamin kung sino ang dumating. At nanlaki ang aming mga mata na si Aika ay napabulalas pa nga ng malakas nang bumungad mula doon sa kanilang pintuan si Miko. Nagulat nga po kami at nagtaka ni Aika nang makita namin si Miko na pumasok sa bahay nila Glenda. At sa paraan ng pagpasok nito ay tila ba sanay na ito doon. Dahil sa hindi na ito nangatok pa o kaya ay nagtawag sa kanila para labasin siya. Nakita ko rin ang pagkabigla sa mukha ni Miko, Sir Bibi. Marahil tulad namin ay nagtaka din siya kung bakit kami naroon at kung ano ang aming ginagawa doon ni Aika. At nang tila may masmasan ay mabilis itong lumapit sa mesa at pinigilan ang kanyang kapatid na kainin yung pagkain na iyon na ipinipilit sa amin nila Glenda. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa mga kamay ni Aika at matalim ang kanyang pagkakatitig kanila Glenda. Nang biglang bumaling ito sa akin at tinanong ako kung bakit kami naroon at kung ano ang aming ginagawa. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Sa halip ay narinig ko ang malakas at pasingal na sagot ni Glenda na sinasabing siya umano ang nag-imbita sa amin ni Aika. Mabilis namang tumugon si Miko na sinabing paano nangyari yon. At bago pa tuluyang uminit ang usapan ay sumingit na ako at sinabing nakilala ko si Glenda sa barko. Pagkasabi ko noon ay mabilis niyang hinila ang kamay ni Aika at inutusan niya itong tumayo at uuwi na raw kami. Medyo nagulat pa ako sa sinabing iyon ni Miko. Dahil sa gabi na at tsakong napakadilim na sa daan. Idagdag pa na wala nang bumabiyahe ng mga oras na iyon. Dahil sa may oras lang ang pagbiyahe ng mga pampasaherong sasakyan noon. Maging sila Glenda ay umalma at pinigilan si Miko. Pero medyo kinutuban ako ng hindi maganda nang marinig kong magsalita ang mga magulang ni Glenda. At tila ba sinasabi nila na wag makialam si Miko. Kaya muling sumagot naman si Miko at sinabing hindi raw siya makakapayag. Kung ano yung tinutukoy ni Miko noong mga oras na iyon ay wala pa akong ideya. Pero ramdam ko yung matinding pagtutol ni Miko at buo sa kanyang loob ang sinabing kami ay uuwi. Kaya tumayo na rin ako mula sa aking pagkakaupo. Noong mga sandaling iyon, kahit pa alam kong aswang si Miko, ay nangibabaw yung pagiging magkatugo namin. Dahil mas nakaramdam ako ng takot
kanila Glenda na nung mga oras na iyon ay parang biglang nag-iba ang kanilang mga ikinikilos. Gayon din ang pag-uugali. Parang naging bayulente ang mga ito at may naramdaman din akong bangis sa kanila. Basta, para bang bigla na lang nag-iba yung ihip ng hangin. Ibang-iba na yung mood at atmosphere. At bakit parang naging mabalasik din yung kanilang mga mukha? At matindi talaga yung paghahangat nila na manatili kami doon. At nagulat na lang ako nang bigla pang sumampa yung isang kapatid na lalaki ni Glenda sa may mesa, na nakaangat pang bagya ang mga kamay nito at tumaangil, na para bang nababaliw ito dahil sa hindi na normal ang kanyang mga ikinikilos. Para na itong isang mabangis na hayop. At ganoon na rin ang mga naging muestra nilang lahat na naroroon. Kaya bigla nang kumabog ang dibdib ko, dahil parang nahuhulaan ko na kung nasaan kami. Nasabi ko pa sa sarili kong naloko na. Nasa pugat kami mismo ng mga aswang, na hindi ko man lang talaga napansin iyon nang kami ay dumating. Nung puntong iyon ay parang ayaw ko pang maniwala. Iyon yung naramdaman ko. Ganun pala minsan, kapag hindi mo matanggap ang isang pangyayari sa buhay mo, ay ayaw mo itong paniwalaan. Pilit mong kinukumbinsi ang sarili na hindi iyon totoo, na hindi iyon kasalukuyang nangyayari. Nang biglang hinawi ni Miko si Aika dahilan para mapunta ito sa gawin niyang likuran. At katulad nila ay umangil din ito. Naloko na talaga. Tama nga ang kutob ko. Pakiramdam ko ay nabitag kami sa sapot ng gagamba, na anumang oras ay lalapitan na kami para kainin. Mabilis akong kumilos at pumunta rin sa gawing likuran ni Miko. Dahan-dahan kong kinapa ang pinto at mabilis ko namang nahawakan ang gilid noon. Biglang nagsalita si Miko at sinabing tinanggap umano niya ang ginawa nila sa kanya. Pero hanggang doon na lang daw iyon. Binalaan niya sila na wag nila kaming gagalawin ni Aika, dahil hindi talaga siya makakapayag. At dahan-dahan na kaming umatras palabas. Pakiramdam ko ay para bang nalambot ako. Nangatok na bigla yung mga tuhod ko. Grabing kaba talaga at matinding takot ang bumalot sa akin noon. Nakakahiyamang sabihin, pero iyan ang totoong naramdaman ko noon. Kulang na nga lang siguro ay maihi ako sa aking salawan. Lalo na nang masilip ko sila na bagya pang umabante at sinundan pa kami hanggang sa kanilang bakuran. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang flashlight noon. Inilawang ko ang aming daraanan. Nagmamadali kami makalayo doon sa bahay nila Glenda. Kahit na humanga ako sa ipinakitang pagmamalasakit sa amin ni Miko, ay hindi pa rin maiwasan na magduda ako sa maaari niyang gawin sa amin ni Aika kapag umiral na naman at sinumpong ng kanyang pagkaaswang. Kung kaya habang sumusunod ako sa kanila, ay pasimple akong dumampot ng bato. Yun na lang ang tanging naisip ko na maaaring gamitin kung sakali mang sunggaban niya kami. Pero muling nabaling sa iba yung pansin ko nang marinig ko ang mga boses sa aming likuran.
sila Glenda. Hindi ako maaaring magkamali. Boses nila ang mga iyon. Kanila pa rin kaming sinundan. Kaya sinabi ni Miko na mauna na kami at siya na raw ang bahala. Kanyang haharapin sila at haharangin. Sinabi niya sa amin yung tamang daan na dapat naming tahakin. Sa puntong iyon ay humanga ako sa pinsan kong si Miko. Hinawakan ko siya sa balikat at akin siyang tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang gagawin. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumangulang ito. Nung tumalikod na kami, ay nagmamadali na kami ni Aika. At narinig kong sinabi ni Miko na ako na raw ang bahala kay Aika. Ingatan ko raw ito at alagaan. Paglingon ko ay nakita kong nakalingon din siya sa amin. At ngumiti na tila ba pagpapahiwatig ng kanyang pamamaalam sa amin. Na kanya pang iniangat na bagya ang isang kamay. Na nung mismong sandali na iyon, ang tingin ko sa kanya ay yung batang si Miko. Tuwing pupunta kasi kami sa bayan noon at hindi siya kasama o di kaya ibabalik na ako sa Maynila, ay ganun yung paraan niya ng pamamaalam sa akin. Parang biglang kinurot yung puso ko noon, Sir Bibi. Parang ang bigat sa loob. Ayaw ko siyang iwan. Labag talaga sa kalooban ko, pero naisip kong wala naman kasi akong kakayahan. Isa pa ay naisip ko rin ang kapakanan ni Aika. At kitang-kita ko, sir, yung mga balahibong unti-unti nang tumutubo sa kanyang mukha. Totoo po, Sir Bibi. Kitang-kita ko yon. Kaya napatunayan ko at mas lalo pang tumibay yung aking paniniwala na siya nga yung nakita ko nung unang gabi nang dumating ako na may mukha ng katulad sa paniki. At iniwan na namin siya. Nagmadali na kami. Tinahak namin yung daan na tumatakbo. Malayo ang nilakbay namin, pero wala sa bokabularyo namin ang uminto. Hanggang sa may nakita kaming isang bahay at bukas pa ang kanilang ilawan. Iminungkahi ni Aika na makituloy muna kami. Pero nagdalawang isip ako dahil lubaring delikado. Pagkat di namin alam kung sino ba ang mga nasa loob ng bahay na iyon. Dahil kasi sa mga nangyari ay parang nadala na ako na basta na lang magtiwala. Ngunit nagpaliwanag si Aika at sinabing wala naman daw kami ibabang pagpipilian. Patuloy na lumalalim ang gabi at unti-unti nang natatabunan yung buwan ng mga makakapal na ulap. Kung kaya, mas naging madilim pa yung daan. Isa pa, ay mauubos na rin yung baterya ng aking cellphone. Kaya nilakasan ko na lang ang aking loob at sinang-ayunan yung plano ni Aika. Nang naroon na kami sa labas ng bakuran noong bahay na iyon, ay nagsimula na kaming tumawag. Inihanda ko na ang aking sarili sa kung ano ang maaring bumungad sa amin. Kung tao ba o isa na namang mag-anak na aswang. Di nagtagal ay may narinig kaming mga boses sa loob at biglang bumukas ang pinto. Isa yung matandang babae at nasa likuran niya ang ilang mga kabinataan na sa tansya ko ay matanda lamang kami ng ilang taon sa kanila. Kanya kaming tinanong kung ano ang aming kailangan. Nakiusap kami na kung maaari bang makituloy na muna sa kanila. Sinabi namin na kung pwede ba kami magpalipas ng gabi at naalis din naman kaagad kapag nagliwanag na. Sa halip na sagutin kami ay muli itong nagtanong kung mga taga saan kami. At nang sumagot si Aika ay kanya na kaming sinabihan na pumasok.
Habang papalapit kami sa kanila ay ang lakas ng pagkalubog ng dibdib ko. Hindi basta mawaglit sa isip ko yung aking pagdududa na baka mga aswang din sila. Pero nang makalapit na kami sa kanila ay bigla akong tinawanan ng matanda na akin namang ikinagulat. Sinabi niya sa akin na wag na raw akong mag-alala pa dahil nasa mabuti raw kaming mga kamay. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi. Paano niyang nalaman kung ano ang tumatakbo sa isipan ko? At muli siya nagsalita at sinagot yung katanungan ko na iyon sa aking isipan. Sinabi niyang marami daw akong hindi pa nalalaman sa mundong ginagalawan ko. May mga bagay raw talagang mahirap na maipaliwanag pero patuloy na nagaganap. Iminuestra niya ang kanyang kamay at iginiya niya kami sa pagpasok sa kanila. Nawala na yung kaba ko sa dibdib nang makita ko yung mga ngiti sa labi nung sa palagay ko ay kanyang mga apo. Pinaupo niya kami at tinimplahan pa ng kape. Tinanong niya rin kami kung nakakain na. Matipid namang sumagot si Aika at sinabing tapos na. Sinabihan kami ng matanda na magpahinga na lang raw kami pagkatapos naming makapagkape dahil sa siya ay mauunan na sa kanyang silid. Dahil pagal umano siya sa maghapon niyang paggawa, humingi pa ito sa amin ng paumanin dahil sa hindi na raw niya kami mahaharap pa at pumasok na ito sa kanyang silid. At ganun nga ang aming ginawa. Matapos na makapagkape ay nagpahinga na rin kami ni Aika. Tinulungan kami ng mga apo ng matanda na maihanda ang aming hihigaan. Kinaumagahan ay hindi namin natupad yung aming sinabi sa matanda na pagliwanag ay aalis din kami kaagad ni Aika dahil sa tinanghali kami kapwa ng gising dahil na rin siguro sa pagod noong nagdaang gabi. Kaya humingi kami sa kanya ng paumanin. Mabait naman itong sinabi sa amin na wala namang anuman iyon. Niyaya pa nga niya kaming mag-almusal pero tumanggi na kami at sinabi kong kailangan na naming makauwi. Nagpasalamat kami sa kanya at maging sa kanyang mga apo. Naglakad na kaming muli ni Aika at bumiyahe na papalik kanila Lola. Nang sapitin namin ang bahay, ay mabilis kong iniayos ang aking mga damit. Nagtaka naman si Lola at Aika. Tinanong pa niya ako kung ano raw ang aking ginagawa. Sinabi ko kay Lola na babalik na ako sa Maynila. Nakita kong nalungkot si Lola at ganun din si Aika. Bigla akong sinabi kay Lola na maaari ko bang isama si Aika sa pagbalik ko sa Maynila. Nagulat silang dalawa sa sinabi ko. Pareho nilang hindi inaasahan niyon. Sinabi ko kay Lola na may nangyari sa amin ni Aika at nagmamahalan kami. Parang gusto pa akong pigilan ni Aika na ipagtapat lahat kay Lola pero hindi ako nagpaawat. At sinabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Sinabi ko pa kay Lola na alam kong mali pero hindi ko kayang mawala si Aika sa buhay ko. Hindi ko kayang magkalayo pa kami. Nagtaka ako nang makita kong biglang umaliwalas ang mukha ni Lola. At sa mahinahong tinig ay sinabi niyang wala raw kaming dapat na ipag-alala dahil si Aika ay hindi ko raw kadugo. Si Aika umano ang dahilan kung bakit naghiwalay ang kanilang mga magulang pagkat anak ito sa ibang babae ng kanilang ama na ng kanilang ampunin ay inilihim ng kanilang ama sa kanilang ina ang totoo at sinabing anak ng kanyang pinsan
na walang kakayang buhay ang nooy sanggol na si Aika. Pero nung huli ay nalaman din ito ng nanay ni Miko, na kapatid ng nanay ko. Kaya nagpasya itong layasan ang kanilang ama, ngunit kanya pa rin dinala si Aika dahil sa naawa siya kay Aika habang nakikita niyang nakahiga ito sa kuna. Pakiramdam ko po, Sir Pipi, ay para akong nabunutan ng tinik sa aking lalamunan. At biglang nagbalik sa akin ang mga pangungusap ni Miko. Nang sabihin niya na manahimik ako at huwag makialam dahil sa wala umano akong nalalaman. Na sa palagay ko ay mayroong alam si Miko sa tunay na katauhan ng kanyang itinuturing na kapatid na si Aika. Ganun pa man, ay naisip kong magkapatid sila ni Aika sa ama. Kaya marahil ay nakukubabawan lamang si Miko at nadadaig ng makumundo niyang pagnanasa at ng kanyang pagiging aswang. Pero iwinaksi ko na iyon sa aking isipan. Ang mahalaga sa akin nung mga pagkakataon na iyon ay malaya na kami kapwa ni Aika sa mga bumabagabag sa amin. Muling nagsalita si Lola at sinabing hindi siya hadlang sa amin. Lalo pa nga kung iyon daw ang makapagpapaligaya sa amin ni Aika. Hindi na namin ikinuwento pa kay Lola yung aming mga naranasan noong nagdaang gabi. Dahil sa ayaw naming mag-alala ba ito. Pero naroon pa rin yung pag-aalala namin kay Miko na baka kung napaano na ito. Wala na kaming sinayang na sandali, sir, noong araw na iyon. Nag-impake na kami at nilisan ang bahay ni Lola. Bagaman may lungkot sa mga mata ni Lola, ay ramdam kong masaya din ito para sa amin ni Aika. Nangako ako kay Lola na magbabakasyon kami ni Aika kapag maayos na ang lahat. Medyo lalaktawan ko na po, sir, ang iba pang mga nangyari. Nang nasa Maynila na po kami, ay nagsikap ako at itinuon na ang buhay ko sa pagpapamilya. Pero may sumubok sa pagmamahala namin. Dahil sa nalaman kong nagdadalang tao na ito, inamin naman niya sa akin na hindi na siya dinaratnan bago pa ako magbakasyon. Sinabi niya rin na hindi iyon sa akin dahil magtatatlong buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang mahigit 1 buwan pa lang nang unang may mangyari sa amin. Mabigat sa loob ko at parang ang hirap tanggapin nung una. Pero nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinahid ko yung luha sa kanyang mga mata dahil talagang umiiyak siya nang kanyang ipagtapat sa akin iyon. Sinabi kong wala siyang dapat na alalahanin dahil higit pa yung pagmamahal na iniuukol ko sa kanya kaysa sa nalalaman niya. Ngayon po ay 4 na taon na ang panganay namin at 2 taon naman ang aming bunso. Tinupad namin kay Lola yung aming pangako. Nang magbakasyon kami doon ay wala na si Miko. Napadpad na raw ito sa Mindanao at ang huling balita ni Lola ay mayroon na ring kinakasama. Kaya kahit paano ay naibsan yung aming pag-aalala para kay Miko na akala namin ay nakatay na ito ng pamilya nila Glenda. Ngayon po ay masayang masaya ako sa piling ni Aika at alam kong ganun rin siya.